Salamat sa Panginoon at nitipuli tayo at binigyan tayo ng pinabagong buhay, lakas at pagkakataon para makapaglingkod sa Panginoon. To God be the glory. Salamat sa Panginoon. Tayo muna mag-pray, Lord. Salamat po sa umagang ito sa buhay at kalakasan na iyong pinagkaloob sa amin. At pagpalain mo, Panginoon, ng mga taong makapanonood ng video live na ito, lalo na sa mga taong tatanggap ng iyong buhay at banal na salita na kanilang mapapakinggan sa aming sharing time online, Panginoon. Salamat, Panginoon, dahil binigyan mo na naman kami ng pagkakataon muli mapakinggan ang iyong salita at pagkakataon na rin, Panginoon, para magawa namin ito upang maipakita din namin sa iyo ang aming pag-ibig sa iyo. Purihin ka, Panginoon, patnubayan mo po kami at pagpalain ng lahat ng mga makapanood nito sa lahat ng pagkakataon. Purihin ka, sa iyo namin binabalik ang aming papuri, pasalamat, pagsamba sa pangalan ni Jesus na aming tagapagligtas. Amen. Amen. Hallelujah. Salamat sa Panginoon. At ngayong buwan ng Pebrero at ngayon nakatatapos lang na Valentine's Day na sineselebrate ng lahat. At bagamat wala naman sa Bible talaga yung Valentine's Day. Pero yung pag-ibig meron yan sa Bible. At yan ang talagang lumalarawan sa ating Diyos, pag-ibig. Kaya yun tayo sa topic na what is love? Share ko lang. Share ko na to nung mga nakaraang mga panahon. Yan, tinapik namin dito sa church kung ano yung pag-ibig. Pero balikan natin dahil buwan ngayon ng Pebrero at kakaramihan sa lahat ay nagdiriwang ng araw ng pag-ibig. Okay, ulitin ko lang. Bagamat wala sa Biblia ang Valentine's at sa ibang pag-aaral, ito ay hindi tungkol doon. Okay, may ibang patungkol sa Valentine's. Kaya wag na natin alamin yan. At ang mahalaga ngayon pag-aaralan natin at pag-uusapan ang pag-ibig. Yan. Kung ano ito. Kung ano ang pag-ibig. What is love? At kung ano ang dapat nating gawin at kung paano natin ito magagawa. Ayan. Paano mapapakita at paano magagawa ang pag-ibig. So, dito muna tayo sa unang tanong. What is love? Kasi maraming nakakaalam ng pag-ibig, nag-celebrate, pero hindi alam kung ano talaga ang ibig sabihin ng pag-ibig. Biblically. Yan. What is love? Kaya sinasagot yan ng aklat ng 1 John 4:8. Okay. Sabi na aklat ng unang Juan, chapter 4, verse 8. Yan. Sabi doon, ang hindi umiibig ay hindi kumikilala sa Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Yan. Tandaan natin. What is love? Ang ibig sabihin ng love, God is love. Yan. Ang meaning ng love, God is love. Yan. Salamat sa Panginoon. Kaya tandaan natin yan. Pag sinabing love, dapat ang unang pumapasok sa isip natin ang Diyos sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Kaya ang definition ng love, si God. Si God ang definition ng love. Yan. Kaya tandaan natin. Pangalawa ang definition niya, kasi bigyan ko lang kayo ng dalawang definition. Ang pinakauna sa lahat at higit sa lahat, tandaan natin, si God ang ibig sabihin ng love. God is love. Okay? Pangalawang definition ng love, love is an action word. Tandaan natin yan. Verb is an action word. At love is an action word. Hindi ito isang bagay lang na basta-basta nararamdaman mo o naiisip mo, nalalaman ng iyong utak at nalalaman ng iyong sarili. Ito ay action word. May pagsasagawa. Merong action na tinatawag. Merong dapat kang ginagawa. 1 John 4:9 sabi ron, inihayag lang Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. 10. Ito ang pag-ibig. Ito ang definition ng pag-ibig. Hindi sa inibig natin ang Diyos, kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Ayan, mga minamahal, dahil ganoong kadakila ang pag-ibig ng Diyos sa atin, dapat din tayong magmahalan. Okay, doon muna tayo sa 10, 9 and 10. 8, una, ang definition ng love. Number 1, God is love.
Ang Diyos ay pag-ibig. Ang definition ng love, si God, number 1. Pangalawang definition, love is an action word. Love is verb. Sabi ni Billy Graham. Kaya sa akin naman, love is an action word. Verb pa rin kasi verb is an action word. Sa pamamagitan ng paghahandog ng buhay ng kanyang anak. Sinugo ng Diyos kasi. Yung Diyos kasi hindi natamimi lang sa kanyang kaharian. Gumawa siya ng paraan. Gumawa siya ng hakbang para ma-demonstrate niya yung pag-ibig. Maipakilala niya kung ano talaga ang kahulugan ng pag-ibig. Ito ay patungkol sa pagbibigay niya ng kanyang bugtong na anak. Okay? Pag-aalay niya ng kanyang bugtong na anak. Inihayag ng Diyos, 1 John 4:9, ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak upang magkaroon tayo ng buhay sa pamamagitan niya. Ito ang pag-ibig. Hindi sa inibig natin ng Diyos, hindi lang tayo umibig sa Diyos kasi dapat alam natin kung paano ibigin ng Diyos. Kaya action, with action dapat. Kundi tayo ang inibig niya at isinugo niya ang kanyang anak upang maging handog para mapatawad ang ating mga kasalanan. Wala namang ibang anak na ibinigay si Jesus Christ, yung nasa ang Diyos, Ama, kundi ang kanyang anak na si Jesus Christ na sinasabi ng John 3:16. Kaya ang pag-ibig ng Diyos ay ibinigay niya si Jesus Christ para sa atin with action. Talagang may ginawa siyang gampanin at bagay para sa atin. Hindi siya nakaupo lang sa trono niya, hindi siya nag-iisip lang, kundi may ginawa siyang hakbang. At ang hakbang na yon ay ibinigay niya sa mundong ito, sa atin, buhay, si Jesus Christ. So, love is an action word. Tandaan natin. Yun ang definition ng love. The true definition of love, dalawang bagay ang binibigay ko sa inyo. Una, ang definition ng love, si God, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Sa Kanya galing to eh. Kaya kung gusto natin malaman ang pag-ibig, tignan natin o sampalatayanan o paniwalaan si God. Kasi yun lang yung access para tayo makalapit sa Kanya, para makita natin at malaman ang pag-ibig. Sabi ng Hebreo, ang sino man lumalapit sa Diyos ay dapat sumampalatayang may Diyos. Kaya kung paano natin dapat malaman ang pag-ibig, unang bagay, dapat lalapit tayo sa Diyos. At paano tayo lalapit sa Diyos? Through faith, sa pamamagitan ng pananampalataya. Dapat naniniwala tayo sa Diyos na hindi natin nakikita. Tandaan natin. Faith, paniniwala sa isang bagay na hindi mo nakikita o katiyakan na mangyayari ang isang bagay na iyong inaasahan. Alam mo lang may Diyos kahit hindi mo nakikita. Kaya naniniwala ka doon at sa pamamagitan ng paniniwala na yun, nakakalapit ka sa Diyos, at pag nakalapit ka sa Diyos, makikilala mo o matututunan mo o malalaman mo ang pag-ibig. Bakit? Ang Diyos ay pag-ibig. At dahil ang Diyos ay pag-ibig, ipinakita niya sa pamamagitan ng kanyang action, yung kanyang pag-ibig. Kaya, the definition of love is God. God is love, 1 John 4:8. At number 2, definition of love, love is an action word. Tandaan natin yan. Purihin ng Diyos. Yan, dadako naman tayo. Paano natin maipakikita ang love? Yan na lang. Okay, alam na natin ang definition ng love. At alam natin, ito ay sa Diyos. At kung gusto natin malaman ang pag-ibig na yon, kailangan natin malapit sa Diyos. Kaya kailangan natin maniwalang may Diyos, may pagsampalataya sa ating puso. Okay? At pangalawa, ang love ay may gawa. Okay? Action, may action. Yan, sa buhay. Kaya ngayon, sa action natin, paano natin maipakikita ang love? Yan ang magandang katanungan. Sa pamamagitan ng gawa, pastor, brother, ano bang gawa ang pwede kong ipakita na talagang ako'y umiibig? Yan. Tandaan natin yan. Okay, may sinasabi dyan, ang aklat ng John, chapter 14, verse 15. Kaya yon, kung tayo naman sa, iwan muna natin itong 1 John chapter 4. Dako naman tayo sa John, chapter 14. Okay, John chapter 14. Yan, sa book of John, puro book of John tayo, puro sulat ni Juan. 14, verse 15. Sabi rito, kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Ayan, okay, purihin ng Diyos. Ayan, kaya sabi doon, kung iniibig natin ang Diyos, tutuparin natin
ang kanyang mga itinuturo. Sa ibang salin sa wikang English, if you love me, you must obey my commandments. May utos-utos o itinuturo ang Diyos. Walang ibang itinuturo kundi yung kautusan na dapat nating sundin sa ating mga buhay. Kaya kung paano natin maipakikita yung love, ito ay sa pagsunod sa itinuturo ni Jesus sa atin o ng Diyos sa atin. Yan. May sinasabi pa doon sa aklat ng John 14:23. Akyat lang tayo ng 23. 14 pa rin tayo, 20. Sumagot si Jesus, ang umiibig sa akin ay tumutupad ng aking salita. Iibigin siya ng aking Ama at kami tatahan at mananatili sa Kanya. So, ibig sabihin, paano natin may pakikita ang love? Dapat, sinabi ni Jesus, ang umiibig sa akin ay dapat tumutupad ng aking salita. Kaya nga, what is love? Love is an action word. Meron tayong dapat tinutupad. At ang bagay na tinutupad natin noon ay ang Kanyang salita. At kapag tinupad mo ang salita ng Diyos, iibigin siya ng aking Ama. Sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. Iibigin ka ng pag-ibig. Okay? Yung pinaniniwalaan mong Diyos na pag-ibig, kapag kasinunod mo yung Kanyang utos o Kanyang salita, iibigin Kanya. At kami, ang anak at ang ama, ay tatahan at mananatili sa Kanya. Ibig sabihin, hindi lang iibigin ka, kundi maninirahan siya sa buhay natin. Okay? Napakahalaga yan. Napakahalaga yan na dapat nating malaman. So, ibig sabihin, kung paano natin maipakikita yung love natin, ay yun ang napakagandang katanungan. Kasi alam mo na yung definition ng love. Love is God. Ang Diyos ay pag-ibig. Kung gusto mong malaman ang pag-ibig, lumapit ka sa Diyos. At paano ko lalapit sa Diyos na banal? Kailangan may pananampalataya ka. Okay? At ano pa? Love, action word. May ginawa ang Diyos. Sa buhay natin, sinubo niya si Jesus para sa atin. At kung paano naman natin maipakikita na tayo ang pag-ibig, dapat sinusunod natin yung inuutos ng Diyos. Okay, dapat meron tayong action, may pagsunod. Dahil ang Diyos may action din na ginawa para maipakita niya yung pag-ibig niya sa atin. Tayo rin naman, dapat meron action na dapat gawin. Ang action na yun ay pagsunod sa kautusan ng Diyos. At alamin naman natin kung ano ang kautusan ng Diyos. Yan. Punta naman tayo ngayon sa John pa rin, 15, verse 12. Yan. John 15. Lipat lang tayo ng isang chapter. 15, verse 12. Yan. Ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Yan, tandaan natin yan. At ang utos na yun, ano yung utos na yun na dapat kong gawin? Para maipakita ko yung pag-ibig sa aking puso. Ang sabi dito ng John, chapter 15, verse 12, ito ang aking utos. Magmahalan kayo gaya ng pagmamahal ko sa inyo. Magmahalan kayo. Yan, okay? Ito ang utos ng Diyos. Magmahalan kayo. Ayan ang dapat natin gawin. Kaya sa buhay natin, dapat tayong lahat ay nagmamahalan. Inulit yan ng John 15:17. Okay? Ito ang utos ko sa inyo. Magmahalan kayo. Okay? Tandaan natin yan. Ayan ang utos na dapat natin gawin. Magmahalan tayo sa atin, sa isa't isa. Tayong mga magkakapatid. Yan. Kaya tandaan natin yan. Ano ang pag-ibig? Ang Diyos ay pag-ibig. Ano pa? Love is an action word. At paano natin may pakikita ito sa pamamagitan natin ng action? Ito ay sa pagmamahalan natin sa isa't isa. Kaya dapat lahat tayo nag-iibigan. Dapat kung paano mo minamahal ang iyong sarili, dapat ganun mo rin minamahal ang iyong kapwa. Ang pagtupad kasi sa utos ng Diyos sa totoo lang ay ang pag-ibig sa ating kapwa, pagmamahalan sa isa't isa. Ayan, ang dalawang utos, ang pinakamahalagang utos sa kautusan, sabi ron ng aklat ng Matthew, ng Marcos, ng Lucas. Ibigin mo ang Panginoong mong Diyos. Una, ibigin mo ang Panginoong Diyos mo ng buong puso, buong kaluluwa, at buong pag-iisip. Diyan ang pinakamahalagang utos. Ikalawang utos, ibigin mo ang iyong kapwa. Bakit kaya una yung ibigin mo ang Diyos ng higit sa lahat? Kasi hindi mo kayang magmahal ng
tao, ng kapwa mo, kung hindi mo mahal ang Diyos na hindi mo nakikita. Hindi mo mahal ang Diyos, tanda mo yan. Kasi, ang pagmamahal sa Diyos ay pagsunod sa kanyang utos, sabi ng John 14:15. If you love me, you must obey my commandments. Kaya kailangan natin lumapit sa Diyos at kilalanin ang Diyos. At kung kilala mo ang Diyos, malalaman mo ang kanyang utos. Yan. At susundin mo yon. Ang utos naman na dapat mong sundin ay ang ibigin mo ang iyong kapwa. Kaya nga sabi rito ng John 15:12 and 17, magmahalan kayo. Kaya yun ang utos ng Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo yung pag-ibig sa kapwa. Magmamahalan ang bawat isa sa isa't isa. Ayan. Kaya lang, kung napupuot sa inyo ang sanlibutan, alalahanin ninyo, ako muna ang kilapuotan nila bago kayo. Kung kayo'y taga-sanlibutan, mamahalin nila kayo sapagkat kayo'y kabilang sa kanila. Hindi taga-sanlibutan, sila'y napupuot sa inyo dahil pinili kayo. Pag may puot, galit, hindi yun mula sa Diyos at hindi yun utos ng Diyos. Okay? Ang galit ay kabaligtaran ng pag-ibig. Kaya kapag galit ka, hindi ka umiibig sa Diyos. Kaya tandaan natin yan. Kaya sa buhay natin, paano natin maipakikita ang pag-ibig sa ating puso? Dapat with action. At paanong action ang dapat natin gawin? Kanino natin i-action yung pag-ibig? Siyempre, dapat may kapwa ka na pinag-aalayan ito. At sa ibang bahagi ng kasulatan, ang sabi, ang napupuot sa kanyang kapatid o kapwa ay isang mamamatay tao. Tandaan natin yan. Kaya napakadelikado. Kaya isipin natin maigi ang ating mga sitwasyon sa ating buhay kapag tayo namumuhi o napupuot sa ating mga kapatiran o sa ating kapwa. Kaya sa totoo lang, pag tayo mga Christian, o kaya dapat tayo lahat, hindi lang lahat ng tao maging Christian, tagasunod ni Kristo. Ibig sabihin ng Christian, tagasunod ni Kristo. At magiging tagasunod tayo ni Kristo pagka kinilala natin siya sa ating buhay bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating buhay. Yan. Magkakaroon tayo ng pag-ibig. So, ano ang pinakamahalagang bagay na dapat nating malaman para magawa natin na umibig talaga? Yan. Kasi sa ating mga sarili bilang tao, mayroong kalikasan na nanatili sa atin kasi nandito tayo sa laman. At ang bagay na hindi natin kaya gawin, yun talagang mabuti. Yan. Alam natin yung mabuti at nagagawa natin yun, pero iba ang ibig sabihin ng kabutihan. Tandaan natin yan, na mula sa Diyos. Tandaan natin yan. At magagawa lamang natin ito, pag-ibig na ito, na may action na ito sa ating kapatiran. Pangatlo, kung meron tayong banal na espiritu sa ating puso. Kaya at pangatlong talong, paano magagawa ang love? Paano magagawa ang love sa ating buhay? Kasi ulang tanong, ano ang pag-ibig? Tandaan natin, ang pag-ibig ay ang Diyos, sapagkat ang Diyos ay pag-ibig. 1 John 4:8. Ikalawa, ano ang pag-ibig? Love is an action word. Babylon is watching. Magandang umaga po sa inyo. Okay, magandang umaga po. Love is an action word. May kilos. May pagsangguni. I-demonstrate ng Diyos yan sa pamamagitan ni Jesus Christ. Ipinadala niya sa mundong ito para sa atin. Ginawa niya yun. So, ibig sabihin, ang pag-ibig may action. Yun yung definition niya. Una, definition, ulitin ko lang, what is love? God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. 1 John 4:8. Pangalawang definition ng love, love is an action word. Okay? Pangalawang katanungan, paano maipakikita ang love? Sabi doon sa John 14:15, if you love me, you must obey my commandments, sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan ng Diyos. Ano ang utos ng Diyos? Unang utos, mahalin mo ang Diyos ng higit sa lahat. Ikalawa, mahalin mo ang iyong kapwa. Okay? Kasi hindi mo magagawang mahalin ang kapwa pag hindi ka nakakakilala sa Diyos, hindi mo alam ang pag-ibig. Kaya ang pinakamahalagang utos, alamin mo muna yung pag-ibig. At pag nalaman yung pag-ibig, maiintindihan mo na dapat mong ibigin ng Diyos para magkaroon ka ng pag-ibig sa puso mo. At pag nasa sayo na ang Diyos na may pag-ibig sa puso mo, magagawa mo lang mahalin yung kapwa mo. Ngunit paano ko ito magagawa? Paano ko ito masisimulang gawin sa aking buhay? Hindi natin kaya yun sa ating sarili.
Kaya kailangan natin ng banal na espiritu sa ating mga buhay. Yan. Tandaan natin yan. Na dapat nakatira sa ating mga puso. Pero ano ba ang banal na espiritu? Yan. Ito ang third person ng Diyos. Tandaan natin yan. Triune God kasi ang Diyos. Ito ang third person ng Diyos at ito ang ipinangako sa atin na magiging kasama natin habang tayo nabubuhay hanggang tayo naririto. Kaya sabi ng John 14:15 ni Jesus Christ, sa pag-alis ko ay para sa ikabubuti ninyo. Okay? John 14, sige, John chapter 14. Yan. Sabi kasi dito, John 14:25, sinasabi ko, yan, sabi rito, hindi ko kayo iiwang luhaan. John 14:18, hindi ko kayo iiwang luhaan, nangungulila. Babalik ako sa inyo, kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito. Ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayong pangako ng Diyos yun. Pero habang kasi si Jesus Christ akit sa langit, wala siya dito sa lupa, akit siya sa langit, binibigyan niya tayo ng pangako. Yan. Okay, ang banal na espiritu yun. Ito, hanapin natin. Yan. John 14:20. John chapter 14 verse 26. Ngunit ang tagapagtanggol, ang Espiritu Santo na isusugo ng Ama sa pangalan ko, ang siyang magtuturo sa inyo ng lahat ng bagay at magpapaalala ng lahat ng sinasabi ko sa inyo. Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan. Ang ibinibigay ko sa inyo, hindi ito katulad ng kapayapaang ibinibigay ng mundo. Huwag na kayong mabalisa, huwag na kayong matakot. Okay? Sinasabi ko na sa inyo, ako'y aalis, ngunit ako'y babalik. Kung iniibig ninyo ako, ikagagalak ninyo ang pagpunta ko sa Ama. Sapagkat higit na dakila ang Ama kaysa sa akin. Sinasabi ko na ito sa inyo bago pa mangyari, upang kung mangyari na, ay mananalig kayo sa akin. Okay? Hindi na magtatagal ang pagtuturo ko sa inyo. Yun, purihin ang Diyos. Okay? At kung mabasahin naman natin John 14, 15, itutuloy natin pababa. Kung iniibig ninyo ako, tutuparin ninyo ang aking mga itinuturo. Dadalangin ako sa Ama upang kayo bigyan niya ng isa pang tagapagtanggol na magiging kasama ninyo magpakailanman. Siya ang Espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan, sapagkat siya ay hindi nakikita ni nakikilala ng sanlibutan. Ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Hindi kayo iiwang nangungulila, babalik ako sa inyo. Kaunting panahon na lamang at hindi na ako makikita ng mundong ito, ngunit ako'y makikita ninyo sapagkat mabubuhay ako at mabubuhay rin kayo. Yan yung pangako ng Diyos pagdating ng panahon. Pero habang tayo naririto sa mundong ito, pinadadala niya ang kanyang banal na espiritu. Pinadadala ng Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ang kanyang banal na espiritu. Ito ay hindi puwersa. Ito ay persona ng Diyos. Kaya kapag magbabasa tayo ng Bible, tandaan natin yung mga salitang pantukoy na ginagamit. Halimbawa, sa John chapter 14 verse 17, ang sabi doon, siya, ang espiritu ng katotohanan. Pag sinabi mong siya, may tinutukoy na personalidad. At yung banal na espiritu, wala nang iba. Siya, ang espiritu, capital letter E, na tumutukoy sa espiritu ng Diyos. Kapag espiritu ng tao, small letter E. Kaya kapag malaking titik letter E, espiritu ng Diyos ang tinutukoy. Pero ang tukoy doon, salitang pantukoy, siya ang tinutukoy ng katotohanan. Siya ang espiritu ng katotohanan na hindi matanggap ng sanlibutan sapagkat siya ay hindi nakikita. Okay, hindi nakikilala ng sanlibutan, ngunit nakikilala ninyo siya sapagkat siya ay nasa inyo at siya ay mananatili sa inyo. Kaya yan. Paano natin magagawa ang pag-ibig? Iyon ay sa pamamagitan ng banal na espiritu. Pero bakit? Kapag nasa atin ang banal na espiritu, ano ba ang mangyayari sa atin? Ayan ang magandang tanong. Ang banal na espiritu, pag natanggap natin sa ating mga buhay, meron niyang bunga. Meron niya isang bunga. Okay? Isang bunga. Pero sabi ng Galatians, chapter 5, verse 22 to 23. Galatians chapter 5. Ito ang katibayan na nasa sa atin ang banal na espiritu. Aklat ng Galatia chapter 5 verses 22 to 23. Meron siyang bunga. At ano yung bunga na yun? Subalit ang bunga ng espiritu ay pag-ibig. Okay, pag-ibig. Natandaan, what is love?
Ano ang pag-ibig? God is love. Kaya ang bunga ng banal na Espiritu, yung Diyos na nasa sa atin. Okay? Kaya ngayon sinilang si Jesus Christ, tinawag siya sa pangalang Emmanuel. Ang ibig sabihin, ang Diyos ay nasa sa atin. Kapag sumampalataya ka kay Jesus Christ sa iyong buhay, ipapadala ng Ama ang banal na Espiritu sa iyo upang makilala mo ng lubusan ang Ama na makapangyarihan sa lahat, sapagkat siya at ang Ama ay isa. Tanda, si Jesus na Diyos na tinanggap natin sa ating mga buhay ay tatahan sa ating mga puso sa pamamagitan ng banal na Espiritu ng Diyos. Tandaan natin yan. Okay? Makikilala natin lubusan ng Diyos. At hindi lang yun. Ang Diyos ay mananatili sa buhay natin. Mabubuhay tayo sa buhay ng Diyos. Bakit? Si Jesus na yung nananahan sa puso natin. At magagawa na natin ang pag-ibig na yun na kailanman hindi natin kayang gawin. Tandaan natin yan sa ating mga buhay. Kaya napakahalagang malaman natin yan. Ang banal na Espiritu ng Diyos ay dapat pumapasa sa atin. Ito ay katibayan na talagang naniniwala tayo sa Diyos at tinanggap natin sa ating buhay ang ating Panginoong Hesus. Kapag yung banal na Espiritu ay nananatili sa atin. At ang katibayan na ang banal na Espiritu ay nananatili sa atin, meron na tayong pag-ibig sa ating mga puso. Tandaan natin yan. Meron tayong love sa ating puso. Meron tayong Diyos na naghahari sa ating buhay, sa ating ulo, at tayo naging parte ng kanyang katawan. Ang tawag doon, Iglesia. Naging Ecclesia na tayo. Tinanggap na natin ating Panginoong Hesus at ang Diyos na ang nagmamay-ari ng ating mga buhay sa pamamagitan ng banal na Espiritu na naghahari at gumagawa ng mga bagay na hindi natin kayang gawin sa ating mga buhay na ito. Yan yung katibayan. Napakahalaga niyan ng banal na Espiritu kasi ito yung katibayan na pagdating ng panahon tayo ay maliligtas. Yan. Ito yung tatak ng kaligtasan, Ephesians chapter 4 verse 30. Katibayan na tayo tutubusin ng Diyos pagdating ng panahon. Kung wala yung Holy Spirit, hindi ka makikilala ng Diyos na ikaw ay sa Kanya. Tandaan yan. Ang Holy Spirit ay si Jesus na nasa sa atin na bubuhay, na naghahari bilang ulo at tayo parte ng katawan. Ang Holy Spirit, ito ang katibayan na tayo nabautismuhan o tumanggap sa ating Panginoong Hesus bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating mga buhay. Ito ang katibayan na tayo nagbigay na ng buhay sa Diyos at wala na tayong pag-aari sa ating sarili, kundi ang Diyos na ang nagmamay-ari sa ating. Roma 12:1. Ialay ninyo ang inyong mga buhay bilang banal na handog buhay at kaayaan sa Diyos. Ito ang katibayan na tayo ipinanganak ng muli sa Espiritu. Kasi tayo, mga patay, dati sa Espiritu. Okay? Kahit na mga buhay tayo yung mga tinatawag na mga patay. Bakit? Kasi may kasalanan na naghahari sa ating dugo, sa ating pagkatao. At naging buhay lang tayo sa Espiritu nang dumating si Jesus Christ sa mundong ito, namatay sa cross at muling nabuhay. At yun ay sinampalatayanan natin. Kaya sabi ng John 3:16, gayon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, ibinigay niya ang kanyang buktong na anak upang ang sino man individual. Kaya ikaw, ako, lahat tayo, individual, dapat maniniwala o sasampalataya sa ating Panginoong Hesus at gagawa ng action. Faith without action is dead. At ang action na yon ay ikaw ay magbibigay ng buhay sa Kanya bilang buhay na handog, banal at kaaya-aya sa Diyos. Yun ang katibayan na ipapadala ng Ama ang banal na Espiritu sa atin sa pagsuko ng ating mga buhay sa Kanya. Tandaan natin yan. Katibayan na tayo'y ipinanganak sa Espiritu. Katibayan na tayo'y na-born again sa puso't isip ng Diyos. Iyon yung sinasabi ng John chapter 3 verse 3. At hindi maintindihan ng paring si Nicodemo. Yan. Lahat tayo kailangan ipanganak muli. John 3:7. Okay? Makakapasok pa ba ako sa nagpupunan ng aking ina? Hindi niya naintindihan. Literal ang kanyang pagkakaintindi. Hindi. Kailangan natin ipanganak sa Espiritu. Kailangan natin pagharian ng Diyos. Kailangan natin mabautismuhan sa banal na Espiritu. Kailangan natin tanggapin si Jesus Christ sa ating mga buhay bilang Hari, Panginoon at Diyos ng ating buhay na ito. Kailangan natin isuko ang ating buhay sa Diyos bilang buhay na handog, banal at kaaya-aya sa Diyos para siya ang maghahari sa atin. Hindi na yung kasalanang naghahari sa ating mga buhay. Kaya bawat
individual na tao na ipinanganganak sa mundo, ang tawag dyan, mga patay na espiritu. Okay? Kasi mayroong pangkasalanan na nanatili sa Kanya. Nagiging buhay lang ito sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na sinampalatayanan natin with action ng totoo sa ating buhay. Kaya love is an action word. Love is God. God is love. Love is an action word. Okay? Paano natin gagawin yun? Sundin yung utos ng Diyos. Ano yung utos ng Diyos? Kailangan natin makipag-isa kay Jesus Christ. Kailangan natin mahalin ang Diyos una higit sa lahat. Kasi ang pinakamahalagang utos na dapat natin sundin, una mahalin mo ang Diyos na higit sa lahat. Dapat kilalanin mo ang Diyos. Pag nakilala mo ang Diyos, sasamahan ka niyang kilalanin si Jesus Christ upang makipag-isa ka doon, upang lubusan ka ng mapasa Diyos. Tandaan natin yan. At ang katibayan na ikaw ay kumikilala kay Jesus Christ at ikaw ay nasa Diyos na sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa atin na binibigay ng Diyos sa pamamagitan ng ating Panginoong Hesus na tinanggap natin sa ating mga buhay. Okay? At yun ang nagiging dahilan din kung bakit tayo nagiging ipinanganak ng muli na bagong buhay at ang ating Espiritu ay buhay na. Nakikita na tayo ng Ama, natitiyak niya ng anak niya tayo sa pamamagitan ni Jesus Christ na nakikita sa puso natin na nanlahan. Tawag doon, iglesia. Pamumuhay, ulo si Kristo, tayo ang katawan. Hindi yung simbahan. Hindi ang JBCC, pangalan ng church. Hindi yan ang church. Literal, yan ang church. Yan dito tayo nagpupuri sa Diyos, naghahandog, nag-aaral ng salita niya. Pero ang tunay na iglesia, spiritual tayong mga tao na pinanahana ng banal na Espiritu sa ating puso na tumanggap sa paghahari ng ating Panginoong Hesus. Kaya, ang definition naman, na ulitin lang natin, lagi ko itong tinuturo, ang definition ng church, pamumuhay, individual ng isang taong ginawang hari, Panginoon at Diyos ng ating Panginoong Hesus. O pamumuhay ng isang taong ginawang ulo si Kristo, tayo ang katawan. Ephesians chapter 4. Okay? Si Kristo, na ulo ng iglesia. Si Kristo na dapat naghahari sa ating buhay, na nasusunod, hindi na tayo. Kaya wala tayong pag-aari sa sarili natin kasi binigyan na nga natin ang buhay natin kay Kristo. Hindi na tayong nagmamayari. Kaya ang nagmamayari na sa buhay si Kristo na umiibig sa atin. Kaya dapat tayo may pag-ibig sa puso. Kaya katibayan na nasa atin ng Diyos, meron tayong love. At kung paano natin ito mapapatunayan sa ating mga puso, may bunga ito. Dapat nandiyan yung Holy Spirit. At ang Holy Spirit, mapapatunayan natin na sa atin kasi may bunga ito. At ano ang bunga na yon? Isa lang. Pag-ibig. Okay? Pag-ibig. Pag-ibig ang bunga niya. At sa ilalim ng pag-ibig, meron doon kagalakan. Joy. Peace. Yan. Kagalakan, kapayapaan, katyagaan, kabaitan, kabutihan, katapatan, kahinahuran, at pagpipigil sa sarili. Walang batas laban sa mga ito at pinatay na ng mga nakipag-isa kay Kristo Jesus ang kanilang makasariling pagkatao, pati na ang masasamang hilig nito. Kung ang Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, yan, kasi yung Espiritu ang nagbibigay buhay sa atin, tinanggap natin, naging buhay na tayo sa Espiritu. Kasi dati patay tayo nung tayo hindi pa tumanggap kay Jesus Christ. Siya na rin ang paghariin natin sa ating buhay. Kaya dapat siyang maghari para lumitaw yung bunga, yung pag-ibig. Pero nung wala pa tayong pag-ibig, ito yung meron tayo. Galatians 5:19 to 21. Ito, pakinggan nyo. Ito yung mga patay sa Espiritu. Baka sa mga nanonood, ito yung mga ginagawa natin. Hindi maikakaila ang mga hiling ng laman. Pakikiapid. Ang pakikiapid, literal, alam na natin yan. Masama ka sa asawa ng hindi mo asawa. Pangalawa, pakikiapid, nakikipagtali ka sa hindi mo asawa. Okay, kaya shout out sa mga araw ng pag-ibig, Valentine's Day, nag-hotel tayo dyan, hindi natin asawa yung kasama natin, ingat tayo, baka nagkakasala tayo. Tandaan natin yan. Pero salamat sa Panginoon, may mga salita niya na dapat nating maintindihan at pinauunawa natin ang mga gumagawa nito ay mga patayang espiritu, spiritual. Okay? Kaya kailangan natin makinig at magbalik loob sa Diyos. Ito pa, lahatin na natin. Hindi maikakailang hiling ng laman, pakikiapid, kahalayan, kalaswaan,
pagsamba sa Diyos-Diyosan. Okay? Mga taong sumasamba sa Diyos-Diyosan. Ang ibig sabihin nun, sumasamba ka sa rebulto na hindi tunay ng Diyos. Sumasamba ka sa mga tao na ginagawa mong hari sa buhay mo, pinaniniwalaan mo. Halimbawa, si Mayor dumating dyan, tapos nag-effort ka pa, kahit di ka naman niya kilala, di ka naman niya pinansin, tuwan-tuwa ka pa, pero pag invite ka sa church, hindi ka makita sa church, puro kadahilan. O Diyos-Diyosan mo yun. Idolatry, tawag doon. Hindi lang yun, yung mga bagay na umaalipin sa'yo, Diyos-Diyosan yan, cellphone, pera, trabaho, magulang, anak, lahat. Idolatry, mga Diyos-Diyosan yan. Hindi lang yung mga rebulto. Lahat yan, mga bagay na kinahuhumalingan ng tao. Diyos-Diyosan ang tawag dyan. Pangkukulam, oo, yung literal na pangkukulam, yung mga tusok-tusok, totoo, meron naman talaga nun. Panunumpa, yan, pangkukulam yan. At ano pa, pagkagalit sa kapwa, sa kapatid, sinusumpa mo siya, tapos nagagalit ka sa kanya, naiinis ka, pangkukulam tawag dun. Parang gusto mo siyang, natutuwa ka na may nangyayaring masama sa kanya, pangkukulam po tawag dun. Sorcerer, pangkukulam, buti ako lang kakamali, o yun ang English niya, may na tayo sa English eh. Kaya tandaan natin yan. Pag nagagalit ka sa kapwa mo at gusto mong mangyari sa kanya yung mga bagay na hindi maganda, pangkukulam po yun. Kaya mag-ingat tayo. Pagkapuot, nagagalit ka sa isa't isa. Pag-away-away, pagsiselos, yan, nagsiselos ka, wala naman dahilan. Tapos pagka-inggit, inggit na inggit ka, wala naman dahilan. Bakit? May pride sa puso mo kasi gusto mong maangkin yung kanya, hindi mo makuha yung parangal sa kanya na dapat gusto mo sa'yo. Gusto mo ikaw mapansin, siya lagi napapansin kasi sa kabutihan niya, gumawa ka rin ng mabuti. Huwag ka mainggit sa kanya kasi pita ng laman at ang kabaligtaran niya na wala sa iyo ang banal na espiritu. Tandaan mo yan. Pagkakampi-kampi, pagkakabahabahagi, pagkainggit, ano pa? Paglalasing, yan, mahilig sa alak. Kasi ang alak ay sumisira ng buhay. Kapag wala, sobrang lango ka na sa alak, wala ka na sa sarili. Minsan umiihi ka na sa banig kung saan-saan ka pa umiihi. Dura ka ng dura. Ano pa? Aawayin mo yung asawa mo. Tapos pagkain nyo lang, iinom mo pa. Okay? Paglasing ka na, kung ano-ano ng bagay masasabi mo. Ang bait mo naman, pag normal, sigaw ka pa lang sigaw na, bibidyo okay ka pa. Tapos, kanta ka pa ng kanta ng mga walang kabuluhang bagay. Kaya marami nagagawa ang paglalasing, kaya pinagbabawal ng Diyos yun, ang katibayan na wala sa atin yung banal na espiritu. Dapat nating maintindihan yan. Sabi rito, paglalasing at ano pa, kalayawan, luho, ang gago natin sa mga gastusin, sa mga hindi naman importanteng bagay. Pagdating sa salita ng Panginoon, sa gawain ng Panginoon, tipid na tipid tayo. Pagdating sa ating pamilya, sa ibang tao, napakabubuti natin, ang galante natin, pero sa ating pamilya, sa ating kapatid, sa magulang natin, tipid na tipid tayo, lalo na sa gawain ng Panginoon. Kung saan tayo kumakain ng mamahalin, nagmamang inasal tayo, nagja-jollibee tayo, nagcha-chowkin tayo, nag-i-invite tayo ng mga kaibigan. Pagdating mo sa church, ang kaya mo lang ibigay, 20. Hindi tungkol sa magkano ang binibigay natin sa church, pero pahalagahan natin ng Diyos ng higit sa lahat. Hindi ka nagta-tithes, hindi ka nag-peppers fruit, hindi ka nag-offering for the poor. Lahat yun hindi bawal. Oy, utos yan noong Old Testament. Hindi po tinanggal ng Diyos yun. Si Jesus Christ dumating dito hindi para wasakin ang kautusan, kundi pagtibayin. Okay? Lahat yan ay tamang ibigay kasi bakit? Ito ay patungkol sa pag-ibig sa Diyos. Una, at dahil mahal mo ang Diyos, magbibigay ka para abutin ng iglesia ang bawat tao na magiging dahilan ng pag-ibig mo. Ayaw mo ba noon may naliligtas na tao, proyekto ng church dahil sa mga ibinibigay mong material na bagay? At hindi rin ito pinasinasapilitang ibigay mo. Ikaw dapat ang magkusang magbigay niya kung ikaw ay may banal na espiritu sa buhay mo. Kaya yung mga taong agree dyan sa pagbibigay, walang banal na espiritu yun. Kasi ang banal na espiritu, pag-ibig nga eh. Gusto nyo sa kaayusan, gusto nyo yung makatulong, gusto nyo yung magmahal ka eh. Lahat naman ng dahilan na ikabubuti. Kaya ano yung problema doon? Problema doon, hindi mo talaga tinanggap si Jesus, hindi mo kilala ang Diyos. Problema doon, wala sa iyo ang Holy Spirit. Kaya hindi mo magawa. Kasi yan yung kapangyarihan ng banal na Espiritu sa buhay mo pag tinanggap mo eh. Gagawin niya yung mga bagay na hindi mo kayang gawin. At sasambitin mo yung mga bagay na hindi mo kayang sambitin. Kaya kang nakakapanalangin na sa Diyos at pinakikinggan ka na ng Diyos dahil sa banal na Espiritu. Kaya napakalaga ng Holy Spirit. Hindi ito puwersa. Hindi ito kung anong bagay lang. Ito ay Diyos.
persona ng Diyos. At sinabi na yan ni Pedro nung sa buhay ni Ananias. Hindi kayo nagsinungaling sa tao. Sa Diyos kayo nagsinungaling. At ang Diyos na tinutukoy na yon, ang Espiritu Santo. At ang sabi pa sa ibang bahagi ng kasulatan, ang Diyos na tinutukoy dito ay ang Espiritu ng Diyos. Yan. Kaya ang Diyos, Espiritu Santo. Tandaan natin yan. Triune God. Diyos Ama, Diyos Anak, Diyos Espiritu Santo. Okay? Meron tayo iisang Diyos na meron tatlong personalidad na bumubuo sa iisang Diyos. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Okay? Tandaan natin yan. Hindi tatlong Diyos. Isa lang ang Diyos na binubuo ng tatlong personalidad. Ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Ito yung triune God na tinatawag. Okay? At sa pag-aaral, kung tayo magsasaliksik, maiintindihan natin yan. Pagkamat wala sa banal na kasulatan ang Trinity. Subalit ito yung eksaktong ipaniliwanag sa pamamagitan ng kanyang buhay at banal na salita. Kaya nawa, maintindihan natin ang salita ng Diyos higit sa lahat. Ang Holy Spirit, natatak na pagdating ng panahon na tayo tutubusin. Pag wala ang Holy Spirit sa puso natin, hindi tayo maliligtas. Kaya ikinalulungkot sabihin, pasensya na kayo, kapag wala ang Holy Spirit sa puso natin, hindi tayo maliligtas. At ano ang katibayan na may Holy Spirit sa puso natin? Meron tayong pag-ibig. Okay? At kung may, yun na binasa na natin yung mga walang pag-ibig, yung mga ginagawa natin ngayon. Kaya kung sa mga taong nanonood ngayon, papakinggan nyo ito at ginagawa nito, iisipin nyo, baka patay pa kayo, yung Spirit nyo patay, at wala ang Holy Spirit, kilalanin natin ang Diyos, hanapin natin ang kanyang mga salita hanggat nakikita pa natin siya, matatagpuan pa natin. Kailangan lang natin sumampalatayang may Diyos. Gaya nga na laging tinuturo ko paano ko gagawin yun. Wala pa akong pagkakaalam kung paano ko gagawin. Isa lang, dapat ko mag-pray ka, kapatid. Pumigit ka at sumampalataya ka sa iyong puso na meron kang Diyos na kahit di mo nakikita ay nag-i-exist. Tawagin mo siya, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Hindi mo kailangan ng rebulto. Ngayon din, kapatid, sa iyong kinaroroonan, sa iyong kinaupuan, pwede kang manalangin sa Diyos. Sabihin mo sa Kanya, Amang Banal na makapangyarihan sa lahat. Sa pangalan ng aking Panginoong Hesus na kinikilala sa aking buhay bilang Hari, Panginoon at Diyos ng buhay ko, ipadala mo po ang banal na Espiritu sa akin upang malaman ko ang mahakbangin o katotohanan na dapat ko pang maunawaan sa buhay mo bilang aking Panginoon. Naniniwala ako sa iyo at sinusuko ko ang aking buhay sa iyo sa pangalan ni Jesus. Patawarin mo po ako sa aking nagawang kasalanan mula pagkabata hanggang sa kasalukuyan. At simula sa araw na ito, ako'y sa iyo na. At ikaw ay manahan na sa aking puso dahil ang puso ko'y malaya ng buksan para sa iyo, aking Panginoon. Salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Sa pamamagitan ng panalangin na yon, kapatid, maniwala ka, gagawa ng mga bagay na mahiwaga ang Diyos sa buhay mo. Sabi ng Jeremiah 33:3, kung mananalangin ka ay diringgin kita at ipakikita ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo palubusang naunawaan. Kaya kapatid, mag-pray ka lang. Napakasimple lang ng kaligtasan. Isang dangkal lang mula sa iyong puso, mula sa iyong labi. Sasambitin lang ng iyong mga labi na nanggagaling sa iyong puso. Ito ang puso mo, dangkalin mo yung labi mo. Napakalapit lang ng kaligtasan at pag-ibig ng Diyos. Sasambitin mo lang at hihilingin sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus ang banal na Espiritu upang lubusan mo siyang makilala. Upang tumaan siya sa puso mo at manirahan siya sa iyong buhay upang higit na makilala mo ang Diyos. Kapatid, gagawa ng mahiwagang bagay ang Diyos sa buhay mo. Amen. Purihin ng Diyos. At nawa, gawin natin ito, subukan natin gawin ito para malaman natin kung gaano makapangyarihan ng Diyos na dapat nating makilala sa ating buhay. Tandaan natin yan. Kaya yun, paano natin magagawa ang pag-ibig na yun? Kailangan natin ng Holy Spirit. Kasi kapag nasa ng atin yung Holy Spirit, meron yung bunga. Isa lang ang bunga. Isa lang ang bunga. Pag-ibig. Tandaan natin yan. 9 fruits. Sabi din ba 9 fruits? Pero hindi fruits kasi walang S. Fruit. Kasi bakit? Pag-ibig lang yun. Katangian yun ng pag-ibig. Yung 8. Okay? Mas maiintindihan natin yan sa 1 Corinthians chapter 13. Yung bunga ng banal na Espiritu. Katibayan na tayo'y nasa atin ang banal na Espiritu, may bunga yan. Sa 1 Corinthians chapter 13. Yan. Verse 1. Ang pag-ibig, sabi rito. Ito yung katangian ng pag-ibig. Kasi isa lang ang bunga ng banal na Espiritu. Pag-ibig. Kasi bakit?
ang banal na Espiritu ay Diyos. At ano ang pag-ibig? Sabi kanina, God is love. Ang Diyos ay pag-ibig. Kaya kapag may Holy Spirit ka, nasa iyo ang buhay ng Diyos. Nasa iyo si Kristo na buhay ng Diyos sa pamamagitan ng banal na Espiritu na nasa sa iyo. Okay? Kaya ikaw ay nabubuhay sa buhay ni Jesus. Nabubuhay na tayo sa buhay ni Jesus Christ na nasa sa atin sa pamamagitan ng Holy Spirit na binibigay ng Ama sa pamamagitan ng pangalan ng ating Panginoong Hesus na nasa sa atin. Okay, yun yung Holy Spirit. Okay, alam ko maintindihan nyo yan. Yung iba nalalabuan pero maintindihan nyo yan. Basta sundin nyo lang yung panalangin na itinuro ko sa inyo. Tandaan natin yan. Kaya ito yung pag-ibig. Isa lang ang bunga ng pag-ibig ng Diyos, ng banal na Espiritu, ng Espiritu Santo, yung pag-ibig. Kaya sabi rito, makapagsalita man ako sa mga wika ng mga tao at ng mga anghel. Okay? Makapag-speaking in tongues. Yan. May dalawang wika dito sinasabi, wika ng mga tao at wika ng mga anghel, lingwahe, spiritual, at lingwahe ng mga tao. Alam mo, Pilipino, American, Chinese, kaya maraming translator, marumagaling sila sa gano'n. Gift yun. Gift, katibayan na meron kang kaloob ng banal na Espiritu. Okay? Tao at ng mga anghel, kung wala naman akong pag-ibig, kung wala ka naman pag-ibig, wala akong lamang akong kampanang umaalingaw o pompyang na kumakalampag. So, ibig sabihin, may gift ka nga ng speaking of tongues, matalino ka nga, alam mo yung mga wika, nakapagsalita ka ng wika ng mga, ay, totoo yun ha, yung mga speaking, totoo, sinabi ng Bible eh. At hindi ito pinagbawal ni Pablo. Huwag niyo ipagbawal, sabi roon. Okay? Pero sabi roon, hindi naman yung katibayan na talagang nasa iyo ang Diyos. Iyon ay kaloob lang ng banal na Espiritu. Secondary, kung tawagin. Pangalawang katibayan din na talagang nasa iyo ang banal na Espiritu. Pero maraming pag-aaral tungkol dyan. Okay? Pero dito lang muna tayo sa pag-ibig. Okay? Kung ibig sabihin, nasa iyo man yung gift na yun, nakakapag-tongues ka, pero walang pag-ibig sa puso mo, walang kabuluhan yun, para ka lang kapalang umaalingaw-ngaw. Kung ako man ay may kakayahang magpahayag ng salita ng Diyos, at umunawa ng hiwaga, kung mayroon man akong lahat ng kaalaman, matalino ka, teacher ka, guru ka, pastor ka pa, okay, kaalaman at malaking pananampalataya at ano pa nakakapagpalipat ako ng mga bundok, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala akong kabuluhan. Kung naghihimala ka naman, kaya huwag kayong mahilig mapaniwala sa himala. Sabi rito, kahit naghihimala ka pa, o kung nagkakapagpagaling ka lang may sakit, talaga nagmimilagro ka, kung wala sa iyo yung pag-ibig, hindi ka rin sa Diyos. Kasi ang katibayan na nasa sa iyo yung pag-ibig, lahat kasi yan napepeke, nalodoktor. Kung merong fake, merong real. Okay? Kaya tandaan natin yan. At kung ipamigay ko man ang lahat ng aking pag-aari, ialay ang aking katawan upang sunugin, ngunit wala naman akong pag-ibig, wala rin akong magagawa, mapapala. Tandaan natin, kung palabigay ka rin naman, pero wala ka naman pag-ibig sa puso mo, ginagawa mo lang ito sa sarili mo, para maging tanyag ka. Kasi you can give without loving. Pwede ako magbigay ng hindi ako nagmamahal. Halimbawa, naliligaw lang ko ng bobola ko, bibigyan ko siya para maniwala. Pero hindi ko naman siya malulukuhin ko lang siya. But you cannot love without giving. Pero hindi ka pwedeng magmahal, hindi ka lang bibigay. Tandaan mo yan ha. Ang pag-ibig, ito na katangian ng pag-ibig. Ito, kapag may pag-ibig ka sa puso mo, ito ang meron ka. Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob. Malinis ang kalooban, hindi mainggitin, kaya hindi ka na kailangan mainggit sa iba. Pag may nakikita ka na meron ng iba, hindi ka na mainggit doon. Hindi mo hinahangad yung papuri ng iba kasi hindi ka nga naiinggit eh. May pag-ibig ka eh. Hindi mayabang, hindi ka mayabang. Hindi ka na sagot na sagot. Kapag alam mo na dapat sundin ang nagsasabi at nagtuturo sa iyo, huwag ka nang sumagot kasi dapat matuto ka, sumunod sa utos sa ng Diyos kasi ang pag-ibig ay pagsunod sa utos ng Diyos. Tanda, if you love me, you must obey my commandment. Kung mahal mo ang Diyos, susundin mo ang utos ng Diyos. At isa sa utos ng Diyos ang sumunod sa mga tagapangunang ibinibigay sa inyo. Okay? Ang pag-ibig ay matyaga at magandang loob, hindi mainggitin, hindi mayabang, ni magpataas man. Okay? Hindi magaspang ang pag-uugali. Yan, hindi balagbag, hindi palaaway. Hindi marumi ang bibig, hindi makasarili, hindi magagalitin, yan. Hindi mapagtanim sa kapa, walang tinatagong sama ng loob, okay? O yung susi ng naglakad ka, okay?
Ayun, ako dumating. Yan. Hindi mapagtanim sa kapwa, okay? Hindi niya kinatutuwa ang gawaing masama. Okay? Hindi niya kinatutuwa magawaing masama. Yung kita na naman kanina, kalaswaan, kahalayan, paglalasing, pagsamba sa Diyos-Diyosan, gawaing masama, mga bisyo. Hindi kinatutuwa doon kaya hindi mo ginagawa yun. Okay? Ngunit ikinagagalak ang katotohanan. Hinahanap niya yung salita ng Diyos kasi yun yung magpapalaya sa Kanya. Okay? Uhaw na uhaw yan sa pakikinig ng salita ng Diyos at nakikinig yan sa salita ng Diyos kahit na masakit. Masakit ang salita ng Diyos kaya yung mga matatampuhin sa totoo lang, walang pag-ibig sa Diyos yun Yung mga may galit po at sama ng loob, walang pag-ibig sa Diyos kasi ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa. Mas matala sa alinmang tabak ng magkabila ang talim. Ito'y tumatago sa ikabuturan ng ating mga puso. O yan, kaya ang hirap pakinggan ang salita ng Diyos kung wala kang pag-ibig. Kasi lahat yun, titignan mo, yung nagsasalita, kagaya yan, ako nagsasalita. Ang iniisip ng mga karamihan, ako nagsasalita sa sarili ko lang mga bagay na sinasabi ko. Pero ang katotohanan, hindi ako nagsasabi ng bakit. Pastor, ikaw nagsasalita nun. Hindi ako. Hindi kayo, Pastor, kayo ngayon nagsasalita. Ito yung video na nagsasalita kayo. Sinasabi niyo, oo nga, ako nga nagsasalita pero hindi ako yung nagsasalita sa akin. Bakit? Yung Diyos yung nagsasalita kasi binabasa ko lang ang salita niya. Yung Bible. Kaya hindi naman ako nagdadagdag ng iba, kundi sinasabi ko lang yung salita niya. Ginagamit lang ako ng Diyos para sabihin yung kanyang salita. Kaya hindi ako ang nagsasalita, kundi ang Diyos ang nagsasalita na sa akin. Sapagkat ang Diyos, yung salita, hindi ako. Kaya yun ang ibig sabihin nun, kaya huwag po kayo sa aking magagalit. Ako yung nagpapaliwanag lang, kung hindi ko ito paliliwanag, magkakasala ako sa Diyos na nag-uutos sa akin na minamahal ko. Kasi mahal ko ang Diyos Kung mahal ko ang Diyos, susundin ko ang utos. Ang kanyang utos, sabihin ko yung pag-ibig niya sa inyo. At yung sinasabi ko, yung katotohanan, yung pag-ibig, yung banal na espiritu na dapat nating makilala para magawa natin yung pag-ibig. Dahil hindi po ako nagsasalita. Sinasabi ko lang, yung salita niya, sinusunod ko lang yung utos niya dahil sa pag-ibig ko sa Diyos. Kaya huwag po sa kayong gagalit. Kaya marami sa akin natitisod sa totoo lang. Hindi kasi nila naiintindihan yung definition ng love. Okay? Definition ng pag-ibig. Matatapos ang kakahiyahang magpahayag ng salita ng Diyos, titigil rin ang kakahiyahang magsalita sa iba't ibang mga wika. Mawawala ang kaalaman, ngunit ang pag-ibig ay walang hanggan. Okay? Hindi pa lubos ang ating kaalaman at ang kakayahan nating magpahayag ng mensahe mula sa Diyos. Ngunit pagdating ng ganap, mawawala ang di ganap. Okay? Tanda natin yan. Kaya hangarin natin, ang banal na Espiritu ay pumasa atin sa pamamagitan ng pagkiling sa Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus upang masigit nating maintindihan ang tunay na kahulugan ng pag-ibig. Okay? At para magawa natin ang pag-ibig, at kung paano natin ito gagawin. At kung ano ang dapat natin gawin. Tandaan natin yan. Kaya tandaan natin yan, ang definition ng love, 1 John 4:8, ang Diyos ay pag-ibig. Love is an action word. Paano natin maipakikita ang pag-ibig sa pamamagitan ng pagsunod sa utos ng Diyos. Pagmamahal sa Diyos at pag-ibig sa kapatiran. Pagmamahalan sa isa't isa. Yan. Kung paano natin maipakikita ang pag-ibig. At kung paano naman natin magagawa yung utos na yan, kailangan natin ang banal na Espiritu na pumasa atin. Kasi kahit anong gawin natin dyan, sa sarili natin kakayahan, lakas, kasanayan, kaalaman, hindi natin magagawa yan. Maliban na lamang, ang Diyos ang gagawa niyang para sa atin sa pamamagitan ng banal na Espiritu na bibigay ng Ama sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na tinanggap natin sa ating buhay bilang hari, bilang ulo, Panginoon at Diyos ng ating buhay. Ang tawag doon, pagiging born again, pagiging ecclesia, pamumuhay, ulo si Kristo, tayo katawan. Kaya naunawa natin ang salita ng Diyos sa umagang ito, pagpalain tayo ng ating Panginoong Hesus. To God be the glory. Tayo manalangin. Lord, salamat po sa babae at lalaki na makakapanood nito. At nawa, Panginoon, tumimo sa kanilang puso at higit nilang maintindihan kung sino ka, kung ano ka, at kung ano ang dapat naming gawin sa mundong ito habang naghihintay na makamta namin ang iyong pangako, ang muli mong pagbabalik ka aming Panginoong Hesus. Kaya Lord, tulungan mo kami, Amang Banal, sa pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang iyong banal na Espiritu ay pakipisanin mo sa lahat sa amin upang higit naming maunawaan ang iyong buhay at banal na salita na dapat naming maintindihan. Pagpalain mo ang lahat ng tao sa iyo, magbibigay daan sa kanilang puso. At kami lahat, Panginoon, patnubayan mo sa lahat ng pagkakataon na laging kumikilala at umiibig
din sa iyo ng totoo sa aming mga buhay. Purihin ka, ito pong lahat ng aming samot dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.